Magandang gabi Pilipinas. Nandito po tayo para magbigay na naman ng konting kaganapan sitwasyon sa buhay-buhay, kaganapan araw ng mga puso na, malapit na. At marami na namang nagpaplano at na lumabas, makipag-date o makipag-ayos, makipagbati sa ating mga minamahal. At marami talagang kaganapan na mangyayari sa araw ng mga puso. At lagi lang natin tatandaan na hindi lahat puro puso ang ating gamitin. Kundi gamitin din natin ang damdamin at ang ating pakiramdam. Sapagkat doon tayo itatama ng ating puso at isip at ng ating espiritual. Alam naman natin na maraming nagbabalik at bumabalik at ayaw bumitaw, di ba? Ganun talaga ang pag-ibig. Isang masalimuot, nakakabaliw, nakakapang hina, nakakapang lambot, nakaka-disappointed. Sapagkat tayo umiibig, nagkakaroon tayo ng damdamin. Sapagkat tao lamang tayo, hindi natin kailangan magkubli sa ating nararamdaman. Ang hirap itago yung nararamdaman mo sa isang tao na ilang buwan mo, taon mo, inintindi, inintay, di ba? Mga ganun tao na madi-disappointed ka lang pagkat respeto, paggalang, yan ang key para pagtibayin ang pagmamahal sa isang tao. Saktan ka man, umiyak ka man, nasa kanila pa rin ang kasagutan. Dahil ikaw, mahal ka lamang sa kanila. Maraming bagay kasi na hindi natin pwedeng baliwalain. Diba? Hindi naman tayo bato para hindi makita, maramdaman. Minsan talaga ang sobrang pagmamahal sa tao kahit hindi mo pinapakita, lumalabas na lang husay na meron tayong bagay na hindi natin alam kung bakit natin nasasabi. Dala ng selos na wala naman dapat pagsilosan. Minsan nakakapagsalita tayo ng masakit sa tao dahil sa nararamdaman natin. Kahit alam naman natin sa sarili natin na wala naman tayong karapatan para magselos at magalit. Di ba? Kaya minsan talaga nasa huli lagi yung pagsisisi. Totoo talaga yun. Nagpadala tayo sa emosyon, nagpadala tayo sa nararamdaman natin, tamang hinala, tamang duda, totoo man o hindi, di ba? O tama man ang iyong pakiramdam at ang iyong intuition. Kung tutusin, wala naman tayong pakialam sa mga ganung senaryo. Pero tinamaan talaga minsan tayo ng selos na hindi naman dapat natin gawin sa kanila yun at sa kanya. Dahil wala naman tayong nakitang magpapahalaga. Di ba? May mga tao talaga na manhid. Di ba? O may iba pang priority. Naintindihan natin yung mga ganun. Pero hindi ka bibigyan ng kasagutan. Di ba? At kaliwanagan. Siyempre, minsan tayo
tanga rin eh. Bobo eh, di ba? Pagdating sa pag-ibig talaga, nakakabobo, nakakatanga. Minsan nga eh, kung kailan na tayo kinasal, doon pa natin malalaman na niloko pala tayo eh. Nalaman natin na may iba pala, di ba? Kaya itong Valentine's eh, ako nag-iisa man ako, pero iatanggap ko na yun eh. 2 dekada na. 2 dekada na tayong single. Always tumitinggil na lang. Diba? Eh, ganun talaga ang buhay. Hindi tayo pinagpapala ng Panginoon na makahanap ng talagang the one para sa atin. Mahirap naman na ipilit natin yung sarili natin sa ayaw sa atin. Diba? Kaya mga iba dyan na nagkakalabuan, ito na yung pagkakataon yung ayusin yung inyong sitwasyon. Pero kung toxic na at alam mo ng ilang beses na sa yung ginagawang panluloko o ano mga ginagawa sa inyo o ayaw umamin, di ba? Hindi na dapat binabalikan yung mga ganong senaryo. Kung ito man ay sa pag-aasawa o natuklasan mo na may kabit, di ba? 1, 2, 3. Depende sa sitwasyon kung ito'y patatawarin mo pa o pababalikin mo pa sa buhay mo. Di ba? Nasa ano yan eh, nasa environment yan kung ano yung sitwasyon ng buhay ninyo. Di ba? Eh kung ikay mag-asawa at may asawa, yung inasawa mo, di ba? Ito dala lang dito ng mga katoksikan eh. Minsan eh, kasalanan na rin natin yan eh. Pumapatol tayo sa may asawa na alam naman natin may asawa na. Di ba? What for, di ba? For the convenience, money, di ba? May mga ganun tao. Hindi natin pwedeng sabihin yun lang, di ba? For the child, ang daming paraan, ang daming pwedeng ayusin yung buhay. Kung may ista ka dyan at ipipris mo ang sarili mo, eh, nasa sayo na yun, di ba? O, sa mga magkasintahan pa lang at nagliligawan, o, ito na ang panahon nyo para ipakita, iparamdam. Hindi lang ikaw, kundi siya rin, di ba? Mahirap na ikaw lang ang nagpapakita ng katangian at pagmamahal sa isang tao. Eh kung yung isang tao ay nag-aabang lang at nagmamasid lang sa'yo at inaantay lang ang iyong pagtungo. Depende pa rin yan sa sitwasyon, di ba? Pero kung alam mo nga matagal nang ikaw lang ng ikaw, eh di humanap ka na ng iba, Marikoy. Marikoy. Kaya at isa pa dyan ay baka isa pala tong gold digger, di ba? Pero kung give ka ng give your time and effort tapos receive lang ng receive, di ba? Not good to your body and your soul. Alright. Hindi, totoo yun. Kailangan ang pag-ibig ay dinadama, nararamdaman, ipinapakita, pinararating, sinasabi. Diba? Hindi naman kailangan ng puro effort lang eh. Damahin mo, ramdamin mo ang tao. Hindi lang porket effort ng effort, your loved one is someone love you. Diba? Malay mo your body is he want to bang lang you. Diba? Yeah. Be positive to positive people and person. You know how to your
to maintain your mind to person, not always your kalandian o kalibugan, you know? Yan ang key to the love. Patient, maging totoo at tapat at walang kasinungalingan. Yan ang number 1 eh. Be true to love, not to select and collect and select and collect. Then what happened, di ba? You be broken, your body and your soul and your mind always thinking negativity, di ba? Kaya minsan ay nagkakaroon tayo ng phobia dahil nga lagi tayo nagpapadala masyado sa mga pinapakita o binibigay, di ba? Nabubulag tayo, binubulag tayo upang makuha ang iyong tiwala, ang iyong pagmamahal, at ikaw naman ibibigay din, di ba? Inulit ko lang yan, di ba? May ganun talagang pag-ibig. Minsan talaga ang pag-ibig ay bulag, pipi at bingi. Diba? Na nai-hypnotize mo tayo kahit mali na, di ba? Ganun talaga eh. Kaya yun lang ang payo ko sa itong Valentine's. Be sweet and be lovable to person you know love you so much. Okay? Not thinking negativity, because you know in your mind, in your body, who is he, and he feel me and she, di ba? Ganun lang. The spark, the thinking, always your think, the person, no matter what happened, konting sitwasyon, nakaganapan, di ba? Pero your spirit and your mind is always thinking. That's the reality. Hindi, that's the true love. Ako, ganun din ako eh. Kumbaga ba, ano yan eh, love of my life, love of my life. De, love first sight ba yan? Kaya tawag nila. Yung hahamakin ng lahat. Mabimbang ka lamang. Yan ang mga mindset ng mga matatalim ang bunganga. De, joke lang po. Basta be good to your loved one. And patawarin kung kakapatawad kung may tsansa pa at alam mong patawad siya, diba? Lagi lang natin tatandaan magdasal lagi at ilagi natin sa puso ang Diyos para maitatama natin yung nangyayari sa buhay natin at maging masaya tayo sa ating ginagawa, lalo na't wala tayong iniisip sa bawat araw, always positive, and wala tayong kaba-kaba sa taong minamahal natin dahil alam natin na totoo siya sa atin at walang itinatago. Yan ang pag-ibig. Always be true or false. Hindi, joke lang. Maging totoo. Wala nang hanasyanag kung ano-ano iniisip. Diba? Lahat tayo may mga past broken or abandoning issue, tawag nito, maraming yung phobia, trauma,
Lahat naman yan eh. Pag nakita natin yung dawan sa buhay natin, mawawala lahat yan. Basta nasa tamang tao tayo eh. At alam naman natin na tama. Hindi tayo pwedeng maghinala. Ang pag-ibig ay sugal. Tandaan nyo. Hindi tayo atras abante sa nararamdaman natin. Abnormal ka ano? wala kang ano, tawag dito, paninindigan, di ba? Ganyan ang pag-ibig. At natural lang naman na humingi ng payo minsan, di ba? Kung kapayo-payo at alam mong tama ang pinapayo, di ba? Kasi minsan tayo nakikinig eh. Minsan hindi nga natin pinakikinggan yan. Tayo pa rin ang nasusunod. Oo, tama naman yun eh. Tama o mali, di ba? Yung ganun eh. Hindi mo pwedeng sabihin na tama sila. Pagkat ikaw ang nakakaramdam at ikaw ang nagkaagusto. Katawan at puso't isip at damdamin natin yan, di ba? Yun lang. Lagi nga lang tayong maging positibo. Ang pag-ibig ay darating sa tama. At hindi natin kailangan mapagod sa pagmamahal. Kailangan natin maging payapa at maging masaya at maging kontento at mapagmatsyag at mapagmasid. At hindi natin kailangan ng more, di ba? Ay, lahat ng mga nagmo-more ay karamihan ay bing-bang lang ang inabot. Di ba? Kaya always be gamitin natin ang ating puso, isip at damdamin. Hindi puro puso. Kasi yan yung puso tsaka ang buwang-kata natin. Pag ang puso at buwang-kata, katawan natin, ay wala. Eh puro yan happy in your body. You know, happy. Always bang-bangan. Joke lang. Pero kung mayroon kayong isip, puso at damdamin, kahit maglabing-labing kayo, magbimbangan kayo, at least alam mo sa sarili mo, na binigay mo yung sarili mo, binigay niya rin ng sarili niya, na alam niya na ikaw na yung mahal, at wala siyang itinatago, at wala siyang inililihim sa'yo, at wala siyang ginagawang kamalian. Diba? Yun lang yun eh. Glory to God. Masyado na mahaba na naman ang ating talakayan tungkol sa Valentine's Day. Happy Valentine's na sa all the watching and maging aral ito sa ating buhay at kahit ako'y walang pag-ibig, nakaranas naman ako ng pag-ibig. Kaya alam ko mga nararanasan ng mga umiibig, di ba? Talagang nakakapanghinayan at misa talagang tayo'y nakukontrol ng isang tao. Pero kung ang taong matatapat mo'y marunong umunawa at libel lang at kayang lumibel at kayang unawain ka, ay hindi ka kayang kontrolin, di ba? Kumbaga ba, give and take lang din. They always negativity and selos, di ba? Kasi ang selos talaga, yan ang papatay sa relasyon minsan, di ba? Kaya always love. And hanggang dito na lang. Maraming salamat ulit. At tayo ay pagpalain palagi ng Panginoon Diyos at bigyan tayo ng lakas na hindi umaayaw. At lahat ng ating mga manonood ay bigyan din ng ligaya at saya na umaapaw at lakas na hindi umaayaw. Glory to God. In Jesus' name, Namaste. Hi.